Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung double standard sa ustisya dito sa ating bansa. Bagitan niya Mr. Maravillas, sino yung biktima ng double standard of justice? Si Martin po. Mabilis para sa isa at mabagal para sa iba. Mabilis yung precautionary departure order laban mga kababayan kay Martin Romualdez. Gayong wala pang formal na preliminary investigation laban sa kanya. Pero pagdating mga kababayan kay Chis Escudero, may money trail. Pero walang hold departure order. Di ba may diferensya, double standard. Yan ang malinaw. Si Chis Escudero na nasabit sa 10 bilyong flood control scam, inanunsyo mga kababayan ng ombudsman mismo noong April 6, 2026 na may natuklasang money trail. Mula siya sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo tungkol sa milyones na cash na inatid umano para sa kanya. Ang contradiction mga kababayan sa kabila ng money trail, inanunsyo ng ombudsman na sa May 26 pa, iain ang plunder charges. So ang pag-antala na ito ng walang PHDO ay nagbibigay ng sapat na panahon para sa sinumang akusado na makaiwas sa proseso. Nakita ninyo yung pagkakaiba? Pero kay Martin, mabilis pa sa alas 4. Di ba? May PHDO agad, precautionary hold departure order, matik agad. Saan ang tawag mo dyan kung hindi double standard of justice? Tama po. May money trail pa yan, may testigo, may specific amount pa kung magkano yung sabi diniliver na kickback. Mula mismo sa bibig ng testigo, si Yusik Bernardo. So ito yung problema mga kababayan. Ang batas, kapag nabagal po sa harap ng malinaw na ebidensya, nagiging inutil siya. At ang mas malala, nagiging kasangkapan. So ang tanong mga kababayan dito, kung may money trail, bakit walang movement control sa kanya kay Chis Escudero? Kung seryoso yung kaso, bakit pinapayagang gumalaw yung akusado? So another case mga kababayan, other than kay Chis Escudero, si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. 55 boxes of cash, pero nakalabas ng bansa. Ang kaso mga kababayan, plunder, kaugnay na mga ghost or zombie projects. Yan o. Ano yung mga factual information tungkol kay Manny Bonoan? May testimonya. Ang isang dating driver tungkol sa pagdadala ng 55 boxes ng cash bilang kickbacks daw para kay Bonoan. So ang kontradiksyon noong November 2025, malayang nakalabas ng bansa si Manny Bonoan papuntang Amerika. Sa kabila ng pagiging overstaying niya sa ibang bansa noong Enero 2026, hindi naglabas ng PHDO ang ombudsman noong simula pa lang ng investigasyon upang matiyak na hindi siya makakaiwas sa pananagutan. Nakita ninyo ang malinaw na double standard of justice? Pero si Martin Romualdez, wala pa naman kaso po. Ina-announce pa lang po, nakakasuhan daw ng plunder. May PHDO na. Anong klase ito mga kababayan na mga pangyayari dito sa ating bansa? Bakit nagkaganon? So another case ng double standard of justice, mga kababayan, si Jingo Estrada. Yan o. Si Jingo Estrada, may aligasyon ng 25 to 30% na kickback. Ang kaso inihain ng NBI, ang plunder complaints noong January 19, 2026, kaugnay ng 355 million pesong flood control projects sa Bulacan. Ito yung factual information.
Base sa ulat, tumanggap di umano si Estrada ng 25% hanggang 30% na kickback mula sa kontraktor. Ano ang kontradiksyon? Bagaman repeat offender na itong si Jinggoy sa usapin ng plunder, naging napakabagal ng pag-usad ng kaso kumpara sa kidlat na bilis ng pag-target kay Martin Romualdez nitong Abril. So anong tawag mo dyan kung hindi double standard of justice? Di ba? Kay Martin Romualdez, wala pang kasong pinafile, may PhD na. Laging napag-initan po si Martin. Di natin maintindihan kung bakit pinag-initan nila si Martin. Nakita ninyo? Sige, papresko niya, no? Si Martin talagang target. Mabilis pag si Martin, mabilis ang aksyon. So ito pa yung glaring inconsistency, mga kababayan. May formal complaint na sa NBI. May quantified kickback. Magkano daw? Laban kay Jinggoy Estrada, 25 to 30%. May history ng plunder case kasi hindi ito ang una. May nauna ng plunder case si Jinggoy. Pero yung aksyon mabagal, nakalabas pa po, nakapamasyal pa po sa ibang bansa. Walang pagbabawal. Samantalang si dating Speaker Martin Romualdez, wala mang findings yung walang findings yung ICI. Wala pa ring formal case hanggang ngayon. Pero may precautionary hold departure order, PHDO agad. Ano yon? Di ba malinaw? Mga kababayan, yung double standard of justice. So, tingin natin, hindi po ito simpleng inefficiency. Ito po ay selective urgency. Si Martin wala pong ebidensya, pero may agad ang aksyon na ginagawa sila. So ang mabilis mga kababayan na pag-target kay Martin Romualdez, na humiling na po ng inhibition sa ombudsman, kay Ombudsman Remulla mismo. Dahil po sa tahasang prejudgment at pagtawag sa kanya ng isang opisyal na master plunderer, kahit wala pa pong kaso, ay nagmumukhang scapegoating, mga kababayan. Kapag ang isang institusyon ay mas mabilis kumilo sa isang taong wala pang formal na ebidensya, kumpara doon sa mga taong may mga testimonya na, money trail at 55 boxes na cash, nawawala po yung esensya ng pagiging fair, pagiging patas, at yung hostisya, mga kababayan, nagiging questionable na. Ayun na nga ang tawag, double standard. So ito po yung pinakamabigat na punto rito. Wala man pong COA adverse finding laban kay Martin Romualdez. Wala man pong preliminary investigation na ginagawa sila. May prejudgment na agad at ang tawag na, mga kababayan, kay Martin Romualdez, master plunderer. Paano nangyari yon? Di ba? So hindi po ito due process. Ito po ay trial by accusation at publicity. Sige, pa-preskon po. At kapag, mga kababayan, ang isang institusyon ay nagbibigay ng label bago ebidensya, kumilos bago yung proseso, at pumipili kung sino yung hahabulin, hindi na ito po justice system. Tawag dyan po political weapon. Ngayon, ito yung tatlong sitwasyon, mga kababayan, na ilalatag natin. May ebidensya po laban kay Chis Escudero, kay Manny Bonoan at kay Jinggoy Estrada. Pero walang agarang hold departure order sa kanila. Nakabiyahe nga po sa ibang bansa. May testimonya laban sa kanila at money trail. Pero walang urgency. Si Martin walang findings. Pero may precautionary hold departure order agad na nilabas. Ano yon? So hindi po ito pwedeng sabay-sabay na tama. Kung may consistency ang batas, dapat pari-pareho po yung trato. Kung hindi po pari-pareho, malinaw na may pinipili lang. Kung ordinaryong Pilipino ang nasa ganitong sitwasyon, mga kababayan, kahit maliit na kaso, may hold departure order agad. Kahit walang pera,
hindi makakaalis. Pero dito mga kababayan, may bilyon ang usapan, may cast testimonies, may malinaw na kickbacks, pero malaya, ibang klase na yan mga kababayan. Hindi po siya simpleng injustice, sa totoo lang. Ito ay malinaw na institutional failure. So kapag pinagsama-sama natin, may speed gap, may selective action, may delay sa mga ebidensya, may bilis sa walang ebidensya, may prejudgment, may kawalan ng consistency. Iisa lang po yung lumalabas mga kababayan. Hindi po ito patas, hindi po ito legal, hindi po ito hostisya. Ito po ay malinaw na scapegoating. So kung mabilis ka sa inosente, pero mabagal sa may ebidensya, hindi ka tagapagtanggol ng batas pa ganyan, ikaw ay maaring sumisira nito. Di ba po? Patitiwala ng publiko. Nasisira. Sabi nga mga kababayan sa matandang kasabihan, iba yung tinitingnan, iba yung tinititigan. Tama po mga kababayan, ito ang nangyayari ngayon sa Ombudsman. Iba yung tinitingnan, iba din yung tinititigan. Yan si Jingo libreng makapagbiyahe. Jingo Estrada, back in the Philippines after trips to Hong Kong, Macau, Japan. Diba mga kababayan, malinaw? Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.